Sa gitna ng maulang gabi sa Maynila, ang lumang aklatan sa kalsadang halos nilamon na ng modernong lungsod ay nananatiling tahimik at tila nakalutang sa sariling mundo. Ang liwanag ng mga ilaw sa poste sa labas ay mahina, halos hindi maaninag ang anyo ng gusali maliban sa makalumang arkitektura nito. Matataas na bintana, mabibigat na kahoy na pinto, at mga pader na may bakas ng panahon. Sa loob, ang amoy ng lumang papel at kahoy na nabasa ng ulan ay sumasalubong sa sinumang papasok. Isang amoy na parang halimuyak ng nakaraan. Si Ben, isang 30 anyos na librarian, ay nakaupo sa kanyang paboritong sulok. Isang maliit na lamesa malapit sa bintana kung saan tanaw niya ang ulan. Sa kabila ng kanyang tahimik na disposisyon, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata habang binubuklat ang isang makapal at tila sinaunang aklat. Ang kanyang mga daliri, na sanay na sa magaspang na mga pahina, ay dahan-dahang nagbubuklat, halos may paggalang sa bawat pahina. Ang aklat na ito ay hindi ordinaryo. Ito ay bahagi ng isang koleksyon na nalimutan na ng panahon, isang bagay na natagpuan niya sa pinakailalim ng mga lumang istante ng aklatan. Habang nagbabasa, napansin niya ang isang sulat na nakatago sa pagitan ng mga pahina. Ang papel ay dilaw na sa katandaan, anay, at ang tinta ay halos hindi na mabasa, ngunit may isang bagay na agad na baad umagaw ng kanyang pansin. Sa gitna ng sulat, may isang kakaibang simbolo, isang letra na hindi bahagi ng alinmang alpabet na kilala niya. Ang hugis nito ay tila isang pinaghalong bilog at mga linya na parang may lihim na mensaheng nakatago sa bawat kurba. Hindi niya paning maiwasang kilabutan. Ang kakaibang letra ay tila tumitig sa kanya, parang may sariling buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng katahimikan sa paligid. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila lumalakas, ngunit hindi ito nakakabawas sa tensyon na bumalot sa kanya. Tumayo siya ng marahan, hawak pa rin ang sulat. May kung anong gumapang sa kanyang isipan, isang pakiramdam na parang may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng aklatan, at sa likod ng ulan ay pumasok ang isang babae. Si Ira, isang 27 taong gulang na linguist, ay may daladalang bag na puno ng mga aklat at notebook. Ang buhok niyang basa sa ulan ay nakapusod, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Si Ira ay isang regular na bisita ng aklatan. Madalas siyang naroon upang mag-research tungkol sa mga sinaunang wika. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang tensyon sa kanyang kilos na parang alam niyang may mahalagang mangyayari. Ben, pati niya habang inilalapag ang kanyang bag sa mesa. May nakita akong isang journal na nagsasabing may mga naitalang simbolo sa ilang sinaunang manuskripto na hindi pa natutukoy kung anong wika ang pinanggalingan. Tila konektado ito sa misteryosong pagkawala ng ilang tao noong nakaraang siglo. Saglit na natigilan si Ben. Ang hawak niyang sulat ay tila biglang bumigat sa kanyang mga kamay. Ira, sambit niya ng mababa ang boses. Sa tingin ko may nakita akong isa sa mga simbolong iyon. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa isang iglap ay naramdaman nilang pareho na ang gabing ito ay magiging higit pa sa isang ordinaryong pag-aaral ng mga lumang teksto. Inilapag ni Ben ang sulat sa mesa, at nang makita ni Ira ang kakaibang letra, napaatras na siya ng bahagya. Hindi ito ordinaryong simbolo, bulong niya. Parang may enerhiya ito. Ang ulan sa labas ay biglang lumakas, at ang tunog ng bawat patak ay parang mga tambol na humahampas sa bubong. Ang ilaw sa aklatan ay kumurap-kurap na parang sumasabay sa tensyon ng paligid. Si Ira ay mabilis na nagbukas ng kanyang laptop at sinimulang hanapin ang anumang impormasyon tungkol sa simbolo, habang si Ben ay hindi maiwasang tumitig sa sulat. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong.
Ano ang kahulugan ng simbolo? Bakit ito narito? At bakit parang may nagbabanta sa kanya mula sa kawalan? Ben, tawag ni Ira, na tila natuklasan ang isang bagay. May mga ulat tungkol sa ganitong simbolo sa ilang bahagi ng mundo. Ang sabi, ito raw ay bahagi ng isang wika na hindi kailanman natapos isulat dahil ang mga gumamit nito ay biglaang naglaho. Biglaang naglaho? Mapaliyat ang tanong ni Ben na ngayon ay tila mas lalong kinabahan. Oo, sagot ni Ira. At may mga kwento na ang simbolong ito ay hindi lamang isang letra, ito raw ay isang susi. Ngunit walang nakakaalam kung anong pintuan ang binubuksan nito. Bago pa man makasagot si Ben, naramdaman niyang parang may malamig na hangin na dumaan sa kanilang dalawa. Hindi ito mula sa ulan o sa bukas na bintana. Ito ay tila nagmula sa mismong aklatan. Napatingin silang dalawa sa paligid, ngunit walang ibang tao maliban sa kanila. Ang katahimikan ay naging mas nakakatakot kaysa sa ingay ng ulan. Sa sulok ng kanilang mga matang parang may gumalaw sa isa sa mga lumang istante. Ngunit nang tumingin sila, wala namang tao. Si Ben ay napalunok, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit alam niyang ang gabing ito ay malayo sa karaniwan. Ang lihim ng kakaibang letrang iyon ay unti-unting nagiging mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Ang ulan ay bumuhos ng walang tigil sa labas ng lumang aklatan sa Maynila. Sa ilalim ng kupas na ilaw ng chandelier, si Ben ay nakaupo sa kanyang luma, ngunit maayos na mesa. Ang kanyang mga matay nakatutok sa isang dilaw na papel na tila sinubukang itago ng panahon. Ang tinta sa sulat ay halos hindi na mabasa, ngunit ang isang kakaibang simbolo ang agad na bumulaga sa kanya. Isang letra na hindi niya kailanman nakita sa alinmang alpabeto o aklat na kanyang nahawakan. Napailing si Ben, ngunit hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, ano ito, sino ang nagsulat nito, at bakit ito mukhang napakahalaga. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang hinaplos ang magaspang na sulat. Tila may malamig na alon ng hangin na dumaan sa kanyang likuran. Ang amoy ng lumang papel ay sumingaw kasabay ng kakaibang pakiramdam na parang may nagmamasid sa kanya. Ben, isang tinig ang bumasag sa katahimikan. Napalingon siya at nakita si Ira, isang batang lingguwista na madalas magpunta sa aklatan para mag-aral ng mga sinaunang wika. May dala itong makapal na aklat at payong nabasa pa sa ulan. Pasensya na ha kung ginulat kita, sabi ni Ira habang inilalapag ang aklat sa mesa. Mukhang abala ka. Hindi naman, sagot ni Ben, bagamat halata sa kanyang mukha ang pagkabalisa. May nahanap lang akong kakaiba. Lumapit si Ira at tumingin sa papel na hawak ni Ben. Nang makita niya ang simbolo, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Saan mo nakuha to? Ito'y nakasingit sa isang lumang aklat na inabot sa akin ng isang matandang babae kanina. Hindi ko nga alam kung sino siya. Bigla na lang siyang nawala pagkatapos. Si Ira ay tumahimik, ngunit halata ang tensyon sa kanyang mukha. Alam mo ba kung ano ito, Ben? Hindi, sagot niya. Kaya nga ako naguguluhan. Huwag kang magugulat, sabi ni Ira habang inilapit ang mukha sa papel. Pero ang simbolong ito, hindi ito bahagi ng anumang kilalang alpabeto. Hindi ito Latin, Griego, o kahit anong sinaunang wika na alam ko. Pero may narinig akong alamat tungkol dito. Alamat? Tanong ni Ben. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Oo, sagot ni Ira. May kwento ang ilang sinaunang tribo tungkol sa isang letrang hindi dapat mabasa ng tao. Sinasabi nilang ang letra na ito ay may kakayahang magbukas ng pinto, isang portal papunta sa ibang dimensyon. Tahimik na nagpalitan ng tingin sina Ben at Ira. Sa labas, ang ulan ay tila mas lumakas pa. Ang tunog nito ay parang mga tambol na humahampas sa bubong ng aklatan.
Ang amoy ng basaang kahoy ay lalo pang naging masangsang at tila ang hangin sa loob ng silid ay naging mas mabigat. May mga nawawalang tao sa lungsod kamakailan, biglang sabi ni Ira. At kung tama ang hinala ko, maaaring konektado ito sa simbolong iyan. Hindi ko maiintindihan, sagot ni Ben. Paano? Kung totoo ang alamat, ang lihim na letra ay hindi basta-basta. Nagdadala ito ng isang uri ng sumpa. Sinumang makakakita nito nang hindi handa ay maaaring mawala o mapunta sa lugar na hindi nila maibabalikan. Hindi alam ni Ben kung maniniwala siya o hindi. Ngunit habang tumatagal ang usapan nila, tila lalong lumalalim ang kanyang kaba. Sa isang iglap, ang buong aklatan ay tila naging mas madilim kaysa sa dati. Ang ilaw ng chandelier ay tila kumukurap-kurap. Ben, sabi ni Ira, kailangan nating malaman yung totoo tungkol dito. Pero kailangan din nating mag-ingat. Kung mali ang galaw natin, baka tayo naman ang mawala. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng bigat sa hangin. Sa loob ng katahimikan, ang tunog ng ulan ay tila naging mas malakas, parang babala mula sa labas. Napatingin si Ben sa simbolo, sa papel, ang kakaibang letra na tila nagbabanta sa kanya. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Ano ang ibig sabihin ng lihim na letra na ito? At handa ba siyang harapin na ang mga sagot? Sa gitna ng lumang aklatan sa Maynila, ang dilim ay tila humuhugot na ng buhay mula sa bawat sulok. Ang ilaw mula sa mga sirang bombilya ay kumukutitap, nag-iiwan ng anino sa mga lumang istante ng aklat. Ang amoy ng inaamag na papel ay sumasama sa malamig na hangin habang ang tunog ng patak ng ulan sa bubong ay parang bulong na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Si Ben, isang lalaking tahimik at madalas nagkukulong sa kanyang sariling mundo, ay nakaupo sa kanyang luma ngunit maayos na mesa. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa isang gusgusing sobre na natagpuan niya kanina lamang sa isang lumang aklat na tila matagal nang naiwang nakalimutan. Sa ibabaw ng sobre ay may nakasulat na kakaibang simbolo. Hindi ito bahagi ng anumang alpabetong kanyang kilala. Ang hugis nito ay parang isang baluktot na letrang S na may mga maliit na tuldok sa magkabilang dulo. Ngunit may kung anong kakaiba rito na tila gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Huminga siya ng malalim, pilit nilalabanan ang bumabalot na kaba. Ano kaya at totoo? Bulong niya sa sarili. Ngunit parang ang mismong tanong ay may bigat na hindi niya maipaliwanag. Binuksan niya ang sobre at sa loob nito ay may isang piraso ng papel na tila mas lumapa kaysa sa mismong aklat kung saan niya ito natagpuan. Ang sulat kamay ay magaspang, parang iniukit gamit ang matulis na bagay. Isang pangungusap ang nakasulat, ngunit sa wikang hindi niya maunawaan. Sa ibaba ng teksto, naroon muli ang kakaibang simbolo. Biglang bumukas ang pinto ng aklatan at pumasok si Ira, ang isang batang linguista na madalas magpunta roon upang mag-research. Basa ang kanyang buhok mula sa ulan at ang kanyang mga mata ay may halong pagod at pananabik. Ben, may nahanap ka bang mga dokumento tungkol sa mga sinaunang wika ng Pilipinas? Kailangan ko talaga ng tulong mo. Saglit na hindi nakasagot si Ben, ang kanyang isip ay tila naipit sa pagitan ng kakaibang letra at ng presensya ni Ira. Ngunit sa huli, iniabot niya ang sobre. Ira, tingnan mo to. Hindi ko alam kung anong wika to pero may kakaiba rito. Kinuha ni Ira ang sobre at tiningnan ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging interesado patungo sa pagkabahala. Ben, alam mo ba kung ano to? Umilingin si Ben. Hindi, pero pakiramdam ko hindi ito basta-basta. Tumango si Ira, ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa gilid ng papel. Hindi ito bahagi ng kahit anong kilalang wika. Pero ang simbolong ito nakita ko na
'to sa isang lumang tala, isang tala tungkol sa mga nawawalang tao noong panahon ng mga Kastila. Napatingin si Ben sa kanya. Ang kaba sa kanyang dibdib ay lalong lumalalim. "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi ko pa alam ang buong detalye," sagot ni Ira. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Pero ang simbolong 'to, sinasabing bahagi ito ng isang lihim na alpabeto na ginagamit para itago ang mga sumpa o mga nilalang na hindi dapat makawala." Sa saglit na iyon parang lumamig ang paligid. Ang patak ng ulan ay tila mas lumakas at ang ilaw sa aklatan ay kumurak-kurap. Ang papel sa kamay ni Ira ay parang umingit at ang kakaibang simbolo ay tila kumikislap sa ilalim na ng kanyang mga daliri. "Ben," sabi ni Ira habang marahang ibinabalik ang papel sa mesa. "Kung ano man na 'to, hindi tayo dapat magkamali. Ang ganitong mga bagay hindi biro." Ngunit bago pa nila maipagpatuloy ang pag-uusap, biglang bumukas ang isang bintana sa likod ng aklatan. Isang malamig na hangin ang pumasok, dala ang amoy ng basang lupa at kung anong hindi maipaliwanag na halimuyak. Ang papel sa mesa ay biglang umangat, parang hinihipan ng hangin, ngunit nanatili ito sa ere, umiikot-ikot na parang may sariling buhay. Si Ben at Ira ay napaatras. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa papel, na ngayon ay parang umaawit ng mahina, isang tunog na hindi nila maunawaan, ngunit tumatago sa kanilang mga kaluluwa. "Ben," bulong ni Ira, halos hindi na marinig sa ingay ng ulan, "may mali dito." Sa lumang aklatan sa Maynila, naglalaro ang dilim sa bawat sulok. Tila may sariling buhay ang mga anino na gumagapang sa pagitan ng mga istante ng aklat. Sa labas, bumubuhos ang ulan. Ang mga patak nito ay parang tambol na walang tigil sa bubong ng gusali. Ang malamig na hangin ay nagdadala ng halimuyak ng lupa mula sa labas. Humahalo ito sa amoy ng inaamag na papel at kahoy na matagal nang hindi ginagalaw. Si Ben, isang tahimik na librarian, ay naglilinis ng mga lumang aklat sa isang sulok ng aklatan. Ang kanyang mga mata ay pagod na sa ilang oras ng pagbubuklat, ngunit ang kanyang kamay ay patuloy na nag-aayos ng mga pahina. Sa isa sa mga aklat na kanyang hinahawakan, isang sulat ang nahulog mula sa pagitan ng mga pahina. Lumang-luma panluluma ito. Ang papel ay halos nadudurog na sa kalumaan at may kakaibang simbolo na nakaukit dito. Isang letra na hindi niya kailanman nakita. Hindi ito bahagi ng kahit anong alphabet na alam niya. Ang hugis nito ay parang isang spiral na may mga linya na tila naglalaro sa gilid at habang tinitingnan niya ito, parang gumagalaw ang mga linya, sumasayaw sa kanyang paningin. Napalunok si Ben. May malamig na pawis na dumaloy sa kanyang batok kahit na ang paligid ay malamig. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit ang simbolong iyon ay parang may sariling enerhiya, parang may bumubulong sa kanyang isipan, isang wika na hindi niya maintindihan, ngunit nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa. "Ben," isang boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon siya at nakita si Ira, ang batang linguist na madalas magpunta sa aklatan upang mag-research. Basa ang buhok nito sa ulan at may daladalang makapal na notebook. "Pasensya na, medyo late ako. May nakita ka bang mga aklat tungkol sa mga sinaunang wika?" Pilit na ngumiti si Ben. Itinago ang sulat sa ilalim ng mga papel sa kanyang mesa. Oo, meron sa seksyon ng mga lumang manuskrito. Pero, Ira, may tanong ako. Hindi siya sigurado kung bakit, pero parang kailangan malaman niya kung may ideya si Ira tungkol sa kakaibang letrang iyon. Lumapit si Ira, inilapag ang kanyang notebook sa mesa ni Ben. "Ano yun?" Hinugot ni Ben ang sulat at ipinakita ito kay Ira. "Alam mo ba kung anong wika ito o kung anong letra ito?" Tila nawalan ng kulay ang mukha ni Ira nang makita ang simbolo.
Dahan-dahan niyang kinuha ang papel, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig. "Saan mo 'to nakuha?" tanong niya. Ang boses ay bahagyang bumaba, puno ng kaba. "Sa isang lumang aklat." "Bakit? Ano 'to?" Hindi agad sumagot si Ira. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa simbolo. Tila may iniisip na malalim. Sa wakas binalingan niya si Ben at may bahid ng takot sa kanyang tinig. "Ito, ito ang tinatawag na lihim na letra. May nabasa akong tungkol dito sa isang sinaunang dokumento. Hindi ito bahagi ng anumang alphabet na alam ng tao ngayon. Ayon sa kwento, ang letrang ito ay may kapangyarihang magbukas ng pintuan sa pagitan ng mga dimensyon." Napakunot ang noo ni Ben. "Dimensyon? Parang science fiction lang yan." "Kung science fiction ang tingin mo, bakit parang gumagalaw ang letrang 'to?" tanong ni Ira, sabay turo sa simbolo. Napatingin muli si Ben at doon niya napansin. Totoo nga, ang mga linya ng letra ay tila buhay, gumagalaw ng dahan-dahan parang may sariling ritmo. Sa biglaang paggalaw ng hangin, bumukas ang isang bintana sa dulo ng aklatan at ang isang malakas na dagundong ng kulog ang gumulat sa kanilang dalawa. Lumipad ang mga papel mula sa mesa ni Ben at ang sulat ay napadpad sa sahig. Tumayo si Ira at mabilis na dinampot ito. "Ben, hindi mo naiintindihan. Ang letrang ito ay hindi dapat makita ni Numan. May mga kwento tungkol sa mga taong nawawala matapos nilang makita ito." Napatingin si Ben sa paligid. Parang biglang sumikip ang aklatan. Ang amoy ng lumang papel ay tila naging mas mabigat at ang tunog ng ulan ay parang mas malakas kaysa kanina. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya, ang boses ay nanginginig. Humingaan ng malalim si Ira. "Kailangan nating alamin ang totoo. Pero tandaan mo, Ben, kapag sinimulan natin 'to, baka hindi na tayo makabalik sa dati nating buhay." Biglang nagdilim ang ilaw sa aklatan at sa isang iglap, ang simbolo sa papel ay nagningning, naglabas ng malamlam na liwanag na tila nanggagaling sa ibang mundo. Ang ulan ay walang tigil na pumapatak sa bubong ng lumang aklatan sa Maynila na tila nagkukuwento ng sarili nitong misteryo. Sa loob, si Ben ay nakaupo sa kanyang paboritong sulok. Ang ilaw mula sa lumang lampara ay kumukurap-kurap, nagbibigay ng anino sa mga pader na puno ng mga istante ng aklat. Ang mga pahina ng isang makapal na aklat na nasa kanyang harapan ay naglalaman ng mga sinaunang sulat na hindi niya mawari. Ngunit ang pansin niya ay nakatuon sa isang sulat na nakasulat sa papel na tila mas matanda pa kaysa sa aklat mismo. Ang sulat ay naglalaman ng mga salitang hindi niya lubos maunawaan. Ngunit sa gitna nito, may isang simbolo, isang letra na hindi bahagi ng kahit anong alphabet na alam niya. Ang hugis nito ay kakaiba, parang isang spiral na may mga detalyeng tila gumagalaw sa ilalim ng liwanag. Habang nakatitig siya rito, may kung anong bumabalot sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at pagkahumaling. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may tinatawag sa kanya mula sa letra. Sa gitna ng katahimikan, isang mahihinang tunog ng pagkaluskos ang narinig niya mula sa pinto. Tumayo si Ben ng marahan. Ang malamig na hangin mula sa labas ay tila dumaloy sa loob ng aklatan. Sa kanyang harapan, isang babae ang pumasok. Ang buhok nito ay basa sa ulan. Si Ira, isang linguist na madalas magtungo sa aklatan upang mag-research, ay may dala-dala na namang mga aklat na puno ng mga sinaunang teksto. Ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay iba ngayon. Seryoso, malalim, tila may nalalaman siyang lihim na hindi niya pa sinasabi. "Ben, may sinabi sa akin ng profesor ko tungkol sa isang sinaunang wika na hindi pa lubos na naiintindihan. Isa ito sa mga wika na sinasabing ginamit para itago ang mga bagay na
hindi dapat makita ng tao, ani Ira, habang inilapag ang mga aklat sa mesa. May narinig ka na ba tungkol sa letrang nawawala? Hindi na nagawang magsalita ni Ben. Sa halip, tahimik niyang iniabot kay Ira ang sulat na kanyang natuklasan. Nang makita ito ni Ira, agad siyang napaatras. Ang kamay niya ay bahagyang nanginig. Ito ang letra, bulong ni Ira. Halos hindi marinig sa tunog ng ulan. Ang letra na sinasabing may kapangyarihang magbukas ng ibang mundo. Pinagmasdan ni Ben si Ira. Ang takot sa mga mata nito ay tumago sa kanyang sarili. Anong ibig mong sabihin? Paano ito makakabukas ng ibang mundo? Tanong niya, ngunit ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. May connection ito sa mga nawawalang tao sa lungsod. Sagot ni Ira, ang boses niya ay mababa, halos pabulong. Sinasabing ang sinumang makakita ng letrang ito ay maaaring magbukas ng portal, isang daanan, sa pagitan ng dimensyon natin at ng isa pang lugar. Ngunit ang lugar na iyon ay hindi ligtas. May mga nilalang doon na kayang kontrolin ang isip ng tao. Humigpit ang hawak ni Ben sa sulat. Sa kabila ng takot, may kung anong puwersa ang nagtutulak sa kanya na tuklasin ang katotohanan. Kung ganun, bakit nandito ang sulat na ito? Sino ang naglagay nito sa aklatan? Tanong niya, ngunit walang sagot si Ira. Ang tanong na iyon ay tila bumalot sa dalawa ng mas malalim na misteryo. Sa kanilang likuran, ang tunog ng isang pinto ay biglang bumukas kahit walang hangin na dapat gumalaw nito. Napatigil si Ben at Ira. Ang malamig na hangin ay dumaloy. At ang simbolo sa sulat ay tila kumislap, nagbigay ng bahagyang liwanag na parang humihinga. Sa sandaling iyon, ang buong aklatan ay tila nagbago. Ang pader ay tila gumagalaw at ang anino ay parang may sariling buhay. Ben, bulong ni Ira. Ang boses nito ay puno ng babala. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, ang letra sa sulat ay biglang nagliwanag ng mas matindi at naramdaman ni Ben ang malamig na dampi ng hangin na tila nanggagaling sa isang lugar na hindi niya mawari. Ang sulat ay parang humihila sa kanila. Ang misteryo nito ay lumalalim at ang panganib ay tila naririto na. Sa gitna ng maingay na ulan na bumabagsak sa bubong ng lumang aklatan, halos hindi marinig ni Ben ang mahihinang yabag ng kanyang sapatos sa sahig na kahoy. Ang ilaw mula sa mga antigong chandelier na nakabitin sa kisame ay kumukurap-kurap, tila nagbabanta na tuluyang maglaho. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang piraso ng papel na tila isinulat gamit ang tinta mula sa ibang panahon. Ang mga simbolo sa papel ay hindi bahagi ng anumang alpabetong kanyang nakita sa mga aklat o sa kanyang mahabang taon bilang isang librarian. Napabuntong hininga siya habang binabasa ang kakaibang sulat na natagpuan niya sa isang lumang aklat na nakatago sa pinakasulok ng silid-aklatan. Ano ka? Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga daliri ay dumadama sa magaspang na tekstura ng papel. May kakaibang init na nagmumula rito kahit malamig ang paligid. Sa likuran niya, biglang sumulpot si Ira, isang batang linguist na halos 3 araw nang nagkukulong sa aklatan para sa kanyang pananaliksik. Ben, anong hawak mo? Tanong nito habang pinupunasan ang basang salamin sa mata. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa napansin niyang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Ben. Ipinakita ni Ben ang papel kay Ira. Hindi ko alam, sagot niya. May pakiramdam akong hindi ito basta-basta, parang may misteryong nakakubli dito. Kinuha ni Ira ang papel at maingat itong pinag-aralan. Ang mga simbolo, parang pamilyar pero hindi ko matukoy kung saan ko ito nakita. Parang hindi ito mula sa anumang kilalang wika. Tumingin siya kay Ben at sa kanyang mga mata ay tila may tumitinding interes.
"Saan mo ito nakuha?" Inilabas ko ang isang aklat mula sa lumang seksyon ng aklatan, yung hindi na binubuksan, nahulog ang papel mula sa likod ng pabalat. Ira, may nararamdaman akong kakaiba rito, para bang may gustong sabihin sa atin. Bago pa makasagot si Ira, biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa aklatan. Napatingin sila sa paligid at ang tunog ng ulan ay tila mas lumalakas, halos bumabalot sa buong silid. "May nararamdaman ka bang malamig?" tanong ni Ira habang hinahaplos ang kanyang braso na tinubuan ng balahibo dahil sa kilabot. Hindi sumagot si Ben, ngunit sa loob niya alam niyang hindi lang ito basta malamig. Ang hangin ay tila nagdadala ng anino ng isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Napansin nilang ang papel na hawak ni Ira ay bahagyang kumikislap. Ang mga simbolo ay parang gumagalaw sa sarili nitong paraan, na parang may sariling buhay. "Ben," bulong ni Ira, "hindi ito normal. Parang may koneksyon ito sa..." Biglang may narinig silang malakas na kalabog mula sa kabilang bahagi ng aklatan. Napalingon sila, ngunit wala silang nakita. Ang kanilang mga puso ay bumilis ang tibok at ang malamig na pawis ay dumaloy sa kanilang mga noo. "May tao ba dito?" tanong ni Ira, ngunit ang boses niya ay halos pabulong na lamang. Dahan-dahang lumapit si Ben sa direksyon ng tunog. Hawak ang isang maliit na flashlight mula sa kanyang bulsa. Ang liwanag nito ay mahina, ngunit sapat upang makita ang mga lumang estante ng libro na tila mas madilim kaysa dati nang siya ay umabot sa sulok kung saan nanggaling ang tunog. Wala siyang nakita kundi isang lumang libro na nakabukas sa sahig. "Ben!" sigaw ni Ira mula sa likod. "Tingnan mo ito!" Tumakbo siya pabalik kay Ira, na ngayon ay nakatayo malapit sa isa sa mga bintana ng aklatan. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa labas, sa ulan na bumabagsak sa madilim na kalye. Ngunit sa kabila ng ulan, may isang figura na nakatayo sa gitna ng kalsada. Hindi gumagalaw, hindi natatablan ng tubig. Ang figura ay tila nakatingin sa kanila. At sa isang iglap, ito ay naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. "Ben," bulong ni Ira habang mahigpit na hawak ang papel. "Sa tingin ko, hindi lang ito basta lihim. May nakatali rito na hindi natin dapat ginagalaw." Napatitig si Ben sa papel na hawak ni Ira. Ang mga simbolo ay muling kumikislap. Mas maliwanag kaysa kanina. Sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang bigat ng tanong. Ano ang kanilang napasok? Sa kadiliman ng gabi, habang ang ulan ay walang tigil na bumubuhos sa bubong ng lumang aklatan, nakaupo si Ben sa kanyang lumatgasgas na mesa. Ang liwanag mula sa isang gasera ay bahagyang nagpapakita ng alikabok na sumasayaw sa hangin, habang ang mga anino ng mga librong nakahanay sa estante ay tila gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Sa harap niya, isang dilaw na papel na may kakaibang marka ang tila sumisigaw ng misteryo. Hindi maipaliwanag ni Ben kung bakit siya naaakit sa sulat na iyon. Natagpuan niya ito ilang gabi na ang nakalilipas, nakasiksik sa likod ng isang lumang libro na halos mag-iiba na sa kalumaan. Ang papel ay may kakaibang simbolo, hindi letra, hindi rin numero. Parang hindi ito bahagi ng anumang wika na alam niya. May kakaibang lamig na bumalot sa kanya tuwing tinititigan niya ito, parang may nakatingin sa kanya mula sa dilim. Nang biglang bumukas ang pinto ng aklatan, tumigil si Ben sa paghinga. Ang malamig na hangin mula sa labas ay sumalubong sa kanya kasabay ng amoy ng basang kalsada. Pumasok si Ira, nakasuot ng itim na kaputi. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kabila ng pagod sa mukha. "Pasensya na, Ben," bungad niya habang tinatanggal ang kanyang hood. "Ang hirap humanap ng masasakyan ngayong gabi." Tumango si Ben, ngunit hindi naalis ang tingin niya sa papel. Napansin iyon ni Ira at lumapit siya agad.
Ito ba ang sinasabi mong natagpuan mo, Taliwan? Tanong niya habang dahan-dahang inaabot ang papel. Tumango si Ben. Hindi ko maintindihan. Hindi ko rin matukoy kung anong wika ito. Kaya kita tinawagan. Inilapit ni Ira ang papel sa ilalim ng ilaw. Napakunot ang kanyang noo. Hindi ito ordinaryong simbolo. Bulong niya. Parang may intensyon. Parang may gustong iparating. May napansin ka bang kakaiba? Tanong ni Ben. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Oh, sagot ni Ira habang inilalabas ang kanyang tablet mula sa bag. Ang simbolong ito, kahit hindi ko patiyak, ay kahawig ng mga sinaunang marka na ginagamit sa mga ritual. Pero iba ito. Parang hindi ito likha ng tao. Nagpalitan sila ng tingin at sa sandaling iyon, pareho nilang naramdaman ang bigat ng kanilang natuklasan. Sa katahimikan ng gabi, narinig nila ang patak ng ulan na tila mas bumigat. May isa pa akong napansin, dagdag ni Ira. Kung titingnan mo ang pagkakaayos ng mga linya, parang may koneksyon ito sa naputol ang kanyang salita nang biglang pumalya ang ilaw sa aklatan. Ang gasera lamang ang naiwan. Nagbigay ng mahina, ngunit nakakapangilabot na liwanag sa paligid. Ben, mahina ngunit seryosong sabi ni Ira. May nararamdaman ka bang kakaiba? Hindi agad sumagot si Ben. Sa halip, tumayo siya at tumingin sa paligid. Ang malamig na hangin ay tila mas naging matalim at ang mga anino sa gilid ng kanyang paningin ay nagsimulang magbago ng hugis. Parang may nakatingin sa atin, bulong niya. Biglang tumunog ang isang libro mula sa malayong bahagi ng aklatan. Pareho silang napalingon, ang kanilang mga matay nagtatagpo sa dilim. Ang kanilang mga hiningay halos sabay na pumigat. May tao ba dito? Sigaw ni Ben. Ngunit ang kanyang boses ay parang nalunod sa tunog ng ulan. Lumapit si Ira sa kanya, hawak-hawak ang papel. Ben, kailangan natin malaman kung ano talaga ito. Hindi ito basta simbolo. Pakiramdam ko mo, ano ito ang dahilan kung bakit may mga nawawala. Napatingin si Ben sa kanya. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga nawawalang tao? Sinabi sa akin ng isang kakilala. Sagot ni Ira. Lahat ng nawawala ay may koneksyon sa isang lumang wika na hindi naitala kahit saan. At parang ito ang susi. Bago pa makapagsalita si Ben, naramdaman nilang pareho ang bahagyang paggalaw ng hangin sa likod nila. Napalingon sila. Sa kabila ng dilim, may isang bagay na lumitaw. Hindi tao, hindi rin hayop. Isa itong anino, isang anyo na tila nabuo mula sa mismong kawalan. At sa gitna ng katahimikan, narinig nila ang isang bulong. Isang salitang hindi nila maintindihan ngunit ramdam nila sa kanilang mga buto. Ang simbolo sa papel ay nagliwanag ng bahagya, sapat upang makita nila ang takot sa mata ng isa't isa. Ben, mahinang sabi ni Ira, halos isang pakiusap. Anong gagawin natin? Sa kalagitnaan ng isang maulang gabi, tahimik ang lumang aklatan sa Maynila. Ang mga ilaw sa kisame ay kumukutitap, wariin nag-aagaw ang liwanag at dilim sa bawat sulok ng silid. Ang mga patak ng ulan ay bumabagsak sa bubungan, may ritmo itong bumabalot sa katahimikan ng lugar. Sa kabila ng lahat, si Ben ay nakaupo sa kanyang paboritong mesa, nakatungo sa 1,000 pahina ng aklat na amoy amag at alikabok. Sa kanyang kamay ay hawak ang isang sulat na tila nagmula sa isang panahon na matagal nang nakalipas. Ang sulat ay natagpuan niya sa likod ng isang lumang libro na halos naming magkalasog-lasog na. Sa unang tingin, mukha itong karaniwang liham, ngunit ang kakaibang simbolo sa dulo ng papel ang pumukaw sa kanyang pansin. Hindi ito bahagi ng anumang alpabeto o wika na kanyang nakita. Ang hugis nito ay parang isang lihis na letra na tila nabubuhay sa bawat tingin niya rito. May kung anong bigat ang bumalot sa kanyang dibdib. Habang tinititigan niya ang simbolo,
isang pakiramdam na parang tinatawag siya nito, hinihila papunta sa isang bagay na di niya maipaliwanag. Ben, tawag ng isang pamilyar na boses mula sa likuran. Napalingon siya at nakita si Ira, isang batang linguist na madalas magpunta sa aklatan upang mag-research. Ang buhok nito ay basa mula sa ulan at ang kanyang salamin ay bahagyang may hamog. Sa kabila ng kanyang pagod na anyo, ang mga mata ni Ira ay kumikislap sa pananabik. May nakita ka na namang kakaiba, ano? Tumango si Ben at iniabot ang sulat. Tingnan mo ito, hindi ko mawari kung anong wika o alpabeto ang ginamit dito. Kinuha ni Ira ang papel at pinagbasdan ito ng mabuti. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa magaspang na ibabaw ng sulat. Hindi ko rin ito kilala, sambit niya, bahagyang naguguluhan. Pero parang may nararamdaman akong kakaiba rito, para bang may enerhiyang nagmumula sa simbolo. Nararamdaman mo rin? Tanong ni Ben. Ang kanyang boses ay halos bulong. Kanina ko pa iniisip kung ako lang ba ang nagkakaganito. Habang pinag-aaralan ni Ira ang sulat, biglang bumukas ang pinto ng aklatan. Isang malamig na hangin ang pumasok, dala ang bango ng basa ang kahoy at ang lamig ng ulan. Napatingin silang dalawa, ngunit walang taong pumasok. Ang pinto ay unti-unting sumara ng mag-isa. Iniwan silang magkahalong takot at pagtataka. Kailangan nating alamin kung ano talaga ang simbolong to, sabi ni Ira matapos ang ilang sandaling katahimikan. May mga sinaunang wika na hindi pa ganap na naaaral, pero ang ganito, parang hindi tao ang gumawa. Napansin ni Ben ang pangangatog ng kanyang mga kamay habang muli niyang hinawakan ang sulat. Sa kabila ng kanyang takot, may kung anong puwersang nagtutulak sa kanya upang magpatuloy. May nakita akong talaan ng mga simbolo sa silid-aklatang ito, maaari nating ikumpara. Naglakad silang dalawa patungo sa pinakalibilib na bahagi ng aklatan kung saan naroroon ang mga sinaunang aklat na bihirang galawin ng sinuman. Habang naglalakad, ang tunog ng kanilang mga yapak sa sahig na kahoy ay parang bumibigat. Bawat hakbang ay parang isang hakbang papunta sa isang bagay na hindi nila maiiwasan. Nang makarating sila sa lumang cabinet ng mga aklat, binuksan ni Ben ang isang makapal na libro na naglalaman ng mga sinaunang simbolo at alpabeto. Isa-isa nilang kinumpara ang simbolo sa sulat, ngunit wala ni isa man ang tumutugma. Sa bawat pahinang kanilang binubuklat, ang bigat ng hangin sa paligid ay tila lalong bumibigat. Ang amoy ng lumang papel ay lalo pang tumapang at ang mga anino sa paligid ay parang gumagalaw sa gilid ng kanilang paningin. Biglang napahinto si Ira. Ben, sabi niya halos pabulong. Tingnan mo to. Itinuro niya ang isang pahina na halos burado na ang mga nakasulat, ngunit may bahagyang bakas ng kaparehong simbolo. Sa ilalim nito ay may nakasulat sa isang wika na hindi nila maintindihan, ngunit ang isa sa mga salitang nababasa pa ay tila nagbigay ng babala. Pagbukas. At pagpabukas ng ano? Tanong ni Ben. Ngunit bago pa man makasagot si Ira, narinig nila ang isang tunog mula sa likuran nila. Isang mabigat na kaluskos na parang may gumagalaw sa madilim na bahagi ng aklatan. Pareho silang napalingon ngunit wala silang nakita. Ngunit ang lamig sa paligid ay mas tumindi at ang simbolo sa sulat ay tila kumikislap sa dilim, parang may sariling buhay. Sa gitna ng lumang aklatan sa Maynila, ang dilim ay tila may sariling buhay. Ang mga ilaw na nakasabit sa kisame ay kumukurap-kurap, parang nag-aalangan kung dapat pa ba nilang ipagpatuloy ang pagbibigay liwanag. Sa labas, naririnig ang walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ang tunog nito'y parang may awit na pauli-ulit, ngunit may dalang lungkot na di mawari.
Sa loob, ang amoy ng lumang papel ay nanunuot sa ilong, kasabay ng bahagyang halimuyak ng basang kahoy mula sa mga lumang istante. Si Ben, isang tahimik na librarian, ay nakaupo sa kanyang maliit na mesa, binabasa ang isang lumang sulat na natagpuan niya kanina lamang sa sulok ng aklatan. Ang sulat ay isinulat sa isang papel na tila kupas na pergamino. Ang mga gilid nito'y kinakain na ng panahon. Ngunit ang nakapagbigay sa kanya ng kaba ay ang kakaibang simbolo na nakaukit sa gitna ng sulat. Isang letra na hindi niya kailanman nakita sa alinmang alpabeto, kahit pa sa mga sinaunang wika na nabasa niya. Ben, ano yan? Ang tinig ni Ira, isang linguist na madalas bumisita sa aklatan, ay biglang bumasag sa katahimikan. Lumapit ito sa kanya. Dala ang iilang aklat tungkol sa mga sinaunang wika ng Pilipinas. Isang sulat, sagot ni Ben. Bahagyang inilalayo ang papel. Hindi ko alam kung paano ito napunta dito, pero tingnan mo to. Inilapit niya ang papel kay Era at ang babae agad na napakunot noo. Parang hindi ko ito kilala, sabi ni Ira habang sinisipat ang kakaibang simbolo. Hindi ito bahagi ng baybayin o ng kahit anong lumang alpabeto na alam ko. Napansin mo ba ang anino nito? Parang gumagalaw. Napatingin si Ben sa kanyang hawak. Tama si Ira. Ang tila simpleng simbolo ay may anino, ngunit ang anino nito'y gumagalaw kahit walang liwanag na nagmumula sa ibang direksyon. Ang malamig na hangin na pumasok sa aklatan ay nagdala ng hilabot sa kanilang dalawa. May narinig ka na ba tungkol sa mga misteryosong pagkawala dito sa Maynila? Tanong ni Ira bigla. Binasag ang katahimikan. May mga tao raw na bigla na lang nawawala at may mga ulat na may kinalaman ito sa ilang lumang sulat na natagpuan sa iba't ibang lugar. Napatitig si Ben kay Ira. Ang dibdib niya'y tila nakulong sa masikip na espasyo. Gusto mong sabihin, may koneksyon ito. Kailangan natin ng mas malalim na pag-aaral. Sagot ni Ira. Ang mga matay nagningning sa kakaibang interes. Pero kung totoo ang mga balita, baka hindi lang ito isang simpleng sulat. Habang abala si Ira sa pagtingin ng iba pang libro, si Ben ay napatingin muli sa lihim na letra. May gabay ang mga gilid ng simbolo ay tila nagbabago ng anyo, parang may sariling buhay. Nang biglang may marinig silang tunog mula sa kung saan. Isang mahina ngunit malamig na pagkalansing ng bakal tulad ng kadena na hinahampas ng hangin. Narinig mo ba yun? Tanong ni Ben, binababa ang sulat. Tumango si Ira, ang mga mata wahado na nagmamasid sa paligid. Galing yata sa likod ng istante. Pareho silang tumayo at dahan-dahang lumapit sa direksyon ng tunog. Ang bawat hakbang ay parang bumibigat. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila lumalakas. Nang makarating sila sa likod ng istante, nakita nilang may isang pinto na tila hindi nila napansin noon. Ang kahoy nito'y luma na at ang hawakan ay gawa sa kalawangin na bakal. Sigurado ka ba na gusto mong buksan yan? Tanong ni Ira. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi sumagot si Ben. Sa halip, inilapit niya ang kamay sa hawakan ng pinto. Ngunit bago pa man niya ito, mahawakan biglang nagliwanag ang lihim na letra sa sulat na hawak niya. Ang liwanag nito'y malamig, kulay pilak, ngunit may kung anong bigat na nakadikit sa bawat kislap. Napaatras si Ben, ngunit ang bigat ng kanyang paghinga ay tila hinigop ng anino ng simbolo. Sa likod ng pinto, narinig nila ang mahina, ngunit nakakakilabot na paghinga. Parang may kung anong nilalang na naghihintay, tahimik ngunit nagmamasid. Sinong babalik? Tanong ni Ira, halos pabulong. Ngunit walang sagot. Ang tanong niya'y nanatiling nakabitin sa hangin, kasama ng bigat ng misteryong bumabalot sa kanila. Sa gitna ng tag-ulan, ang amoy ng lumang papel at basa ang kahoy ay nangingibabaw sa loob ng lumang aklatan sa Maynila. Ang mga haliging gawa sa kahoy
ay may bahagyang pagkabulok, ngunit nanatili itong matatag, parang tagapagbantay ng mga lihim na nakalibing sa pagitan ng mga pahina ng bawat aklat. Sa isang sulok, ang malamlam na liwanag ng lampara ay nagbabadya ng kakaibang aura na parang binabalot ang espasyo sa isang mundo ng kababalaghan. Si Ben, ang tagapag-ingat ng aklatan, ay nakayuko sa isang mesa. Hawak ang isang lumang sulat na natagpuan niya sa isang kahon ng mga hindi na ilathalang manuskrito. Ang papel ay magaspang, parang balat ng puno, at ang tinta ay tila kumikislap sa ilalim ng ilaw. Ngunit ang mas nakakaintriga ay ang kakaibang simbolo na nakaukit dito. Isang letrang hindi bahagi ng kahit anong alphabet na kanyang nakita. Ang hugis nito ay parang kombinasyon ng bilog at linya, ngunit tila gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin kahit alam niyang hindi ito posible. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang biglang bumukas ang pinto ng aklatan. Pumasok si Ira, isang batang linguist na kilala sa universidad dahil sa kanyang kasanayan sa mga sinaunang wika. Ang ulan ay bumalot sa kanya. Ang kanyang payong ay patuloy na tumutulo at ang kanyang manipis na jacket ay bahagyang basa. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkabasa, ang kanyang mga mata ay puno ng sigla at kuryosidad. Ben, ikaw na naman ang huling tao rito, biro ni Ira habang inilalapag ang kanyang bag sa mesa. Nagkibit balikat lamang si Ben, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa sulat. Napansin ito ni Ira at lumapit, ang kanyang kilay ay bahagyang kumunot. Ano yan? Tanong niya, ang kanyang tono ay puno ng interes. Ewan ko, sagot ni Ben. Iniabot ang sulat sa kanya. Natagpuan ko lang sa lumang kahon. Tingin mo anong wika yan? Kinuha ni Ira ang sulat at pinagmasdan ito ng mabuti. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa simbolo. Ngunit biglang napaurong siya na parang nakuryente. Tumingin siya kay Ben. Ang kanyang mga mata ay may halong takot at pagkasabik. Hindi ito ordinaryong wika, bulong ni Ira. Parang may kakaibang enerhiya ang letra na to. Hindi ko maipaliwanag pero parang buhay siya. Nagpalitan sila ng tingin. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila mas lumakas. Ang bawat patak ay parang bumubuo ng ritmo na tumutugma sa kanilang tumitibok na puso. Sa kabila ng kanilang pagkasabik, naramdaman ni Ben ang bigat ng takot na bumalot sa kanya. Hindi niya maipaliwanag, ngunit parang may anino na gumagapang sa likuran niya. Ira, sabi niya nang may bahagyang panginginig sa boses. May narinig ka bang kwento tungkol sa mga nawawalang tao sa lungsod nitong mga nakaraang linggo? Tumango si Ira. Ang kanyang mukha ay seryoso. Oo, may mga sabi-sabi na parang may kinalaman sa isang bagay na hindi maipaliwanag. Bakit mo na itanong? Sa tingin ko sagot ni Ben, may koneksyon ng sulat na to sa nangyayari. Naputol ang kanilang usapan nang biglang bumukas ang isa pang pinto sa likod ng aklatan. Ang malamig na hangin ay bumalot sa buong silid at ang lamparay sa mesa ay biglang murap na parang may pumipigil sa liwanag nito. Ang simbolo sa sulat ay biglang kumislap at ang tinta nito ay tila kumikilos na parang may sariling buhay. Ben, bulong ni Ira, ang kanyang boses ay nanginginig. May nararamdaman ka ba? Hindi sumagot si Ben. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sulat kung saan ang simbolo ay unti-unting nagiging malinaw. Isang tunog na mahina ngunit nakakakilabot ang umalingaw-ngaw sa paligid, parang isang bulong mula sa malayong lugar. Napahawak siya sa mesa, ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa sandaling iyon, alam nila, hindi na sila maaaring umatras. Ang lihim ng letrang iyon ay nagbukas ng pinto sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang inaakala.